Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa YouTube at sa Facebook. Sa ating pong pag-aaral mga kapatid, ang ating pong sermon series ay alinsunod sa ating Clear the Air series, at ang paksa po natin pag-uusapan ngayong hapong ito ay isang biblikal na tugon sa COVID pandemic. Isang biblikal na pagtugon sa COVID pandemic. Kaya sa hapong ito ay babaling natin ang ating atensyon sa pinakamalaking issue na ito na hinaharap nating lahat, ang COVID pandemic o ang coronavirus pandemic. Ito ay nagresulta na, no? Nakikita naman natin sa panic buying, no? Ng mga kailangang gamot, yung mga paracetamol, yung mga para sa ubot-sipon, na nangaubos na sa mga butika. Dahil nga nag-iimbak ng gamot na ito ang iba sa takot nila na maubusan. Alam nyo, yan ang isang tanda ng karamutan. Tanda ng isang pagkawalan ng pananampalataya sa Diyos. At hindi dapat nakikita sa ating mga Kristiyano. Huwag po tayo mag-iimbak dahil po baka maubusan yung mga tunay na nangangailangan ng gamot na ito. Mga kapatid, isa pong kawalan ng ating pananampalataya sa Diyos, yung ganitong klaseng pag-uugali o ganitong klaseng behavior. Ang bilang ng mga impeksyon, alam naman natin, araw-araw ay pataas na ng pataas. Halos 40,000 na nga po ang daily infections natin. Ang positivity rate po ay napakataas. Napakarami po ng na-hospital na rin. Bagaman nagpapasalamat tayo na yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin na nagkakaroon ng ganitong sakit, so far, no, ay mild ang kanilang sintomas. Sila ay gumagaling pagkatapos na magpahinga at maggamot ng ilang araw. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa bakuna na Kanya ipinadala sa atin, sa mga gamot na ating nabibili, sapagkat itong mga ito ay nagiging proteksyon doon sa mga nai-infect ng virus na ito. So nakakatakot pa rin po ang magkasakit ng COVID, lalo na sa mga medyo matanda na, no, katulad ko po, at yung may mga kahinaan na, no, katulad ko po, no, yung maraming risk factor, sabi nila. At marami po sa atin ay naninirahan sa bahay na meron tayong mga kasama na katulad natin, na katulad ko, na may kahinaan, may katandaan na po. Kaya po dapat nating isipin, hindi lamang po ang ating sarili sa ating pag-respond, sa ating pagtugon sa crisis na ito. Kailangan nating isipin ang ating mga kasambahay, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga pamilya, kamag-anak, na maaring mas vulnerable po dito sa sakit na ito. Isipin po din natin ang kanilang kapakanan. So ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tamang pagtugon sa krisis na ito? Meron po tayong limang bahagi sa ating pong pag-aaral ngayong hapong ito. Medyo mahaba-haba po, sasabihin ko na po sa inyo, pero makikita po natin na malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating pagtugon sa krisis na ito. Una, tandaan natin na ang Diyos ang namumuno sa lahat at kontrolado niya ang lahat. Ulitin ko po, tandaan po natin na ang Diyos ang namumuno sa lahat at kontrolado niya ang lahat. Ang sabi ng Isaiah 46 verses 9 to 10 ay ganito po. Remember the former things of old. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done. Saying my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Hindi po nababali ang kanyang kalooban. Hindi po nababago ang kanyang mga layunin. At ang lahat ng kanyang pinapakay ay kanyang matatamo. Ang sabi pa sa Isaiah chapter 45 verse 7 ay ganito po. Sabi niya, I form light and create darkness. Tunay po yon. I make well-being and create calamity. So yung pong nahihirapan tayong tanggapin. Natatanggap natin yung I make well-being. Siya po ay nagbe-bless.
Pero minsan po hindi natin matanggap yung and create calamity sapagkat ang kalamidad po ay sa kanya rin po nagmumula. Siya rin po nagpapahintulot. Sabi niya, I am the Lord. Kung kukwestiyonin natin po yun, sabi niya ganito, I am the Lord who does all these things. Alam niyo mga kapatid, mayroong layunin ng Diyos sa pagpapahintulot niya ng pandemya na ito. At ang layunin na iyan ay magaganap at walang makapagbabago ng kanyang layunin. Walang makapagpipigil ng kanyang kalooban. Walang makapagbabago ng kanyang binabalak. Ano kaya yon, mga kapatid? Well, para sa mga hindi kumikilala sa kanya, bilang nag-iisang tunay na Diyos, ang layunin ng Diyos sa pandemyang ito para sa kanila ay paghahatol sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Para naman dun sa mga tumutuya pa sa kanya at nagre-rebelde sa kanyang paghahari, ang layunin niya marahil ay paghukom at pagpaparusa sa kanilang pag-aalsa. Mga kapatid, huwag po nating iitsipwera yung sarili natin dyan. Dahil kasama po tayong lahat na makasalanan sa ganyang puot na kinapupuotan ng Diyos. Tiyak na pinahihintulutan lamang ng Diyos ang natural na resulta o kahinatnan ng ating pagiging makasalanan sa buong sanlibutan. Pinapayagan na lamang niya na mangyari ang consequences po ng lahat ng ating pagkakasala sa Kanya. At kasama dito ang mga salot, katulad ng ating nakakita, ang mga sakit, ang mga pandemya, at ang kamatayan. Ang kamatayan po ang ultimate end ng ating pagiging makasalanan. Ang sabi po sa James 1:15, then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. Sabi sa Romans 5:12, therefore just as sin came into the world through one man, and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Mga kapatid, ang nakikita natin po ngayon ay isang consequence ng ating pagiging isang makasalanang lahi. Sabi sa Romans 6:23 in first part, for the wages of sin is death. Kaya mga kapatid, ang pandemyang ito, ang panawagan ng Diyos. Siguro, ang kanyang warning, ang kanyang babala sa isang sanlibutan na tumalikod na lang ang lahat ng mga makasalanan sa hindi paniniwala at pagre-rebelde sa Kanya. At lumapit na sa Kanya ng may tunay na pagsisisi. Ito po ay isang babala niya. Ito po ay isang panawagan niya upang ang lahat ng hindi pa nananampalataya sa Kanya ng lubusan at hindi pa tumatalikod sa hindi paniniwala sa Kanya, yan po ang ating pinakamalaking kasalanan, ay siya namang lumapit na may tunay na pagsisisi. Ngunit ano naman kaya ang kalooban ng Diyos sa pandemyang ito para sa atin ng mga nananampalataya na sa Kanya? At sa atin na tumanggap na ng Kanyang alok na kaligtasan. Ano ang layunin niya? Ang layunin niya ay malinaw. Sinasabi po sa Romans 8:28. Maalala niyo po ito. And we know. Ang we po dyan ay lahat ng mananampalataya na sinusulatan ni Pablo dun sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. And we know that for those who love God, yan po ang nagdi-define ng we. And we, they are those who love God. And we know that for those who love God, all things po, work together for good for those who are called according to His purpose. Paborito po natin yan sabihin. Yung verse na yan. Marami po sa atin na memorya na ang verse na yan. Ang ibig lamang pong sabihin nun para sa atin ngayon ay ito. Datapwat, sa gitna ng pandemyang ito, walang mangyayari sa atin na nananalig sa Diyos na hindi makakabuti sa atin mula sa perspektibong walang hanggan. No? Kasi kung minsan ang perspektibo natin yung dito lang sa buhay na ito. Kaya kung minsan, ang question ng iba, mabuti ba ito?
Ito ba kasama dun sa Romans 8:28? Mabuti ba itong nangyayari sa atin? Masama nga, tayo nagkakasakit, tayo naghihirap, tayo nawawalan ng trabaho, nasasara ng negosyo. Mabuti ba yan? No? Ang sinasabi po ng Panginoon dun sa Romans 8:28, baka nakakalimutan niyo po yung susunod na verse. Sabi niya, for those who are called according to His purpose. Ano ba yung purpose? Sabi dun sa verse 29, for those whom He foreknew, yun yung mga called, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yung pong ibig sabihin ng good. Okay? So, maaring yung nangyayari ngayon ay makakabuti natin. Makakabuti talaga sa atin to. Wala pong kaduda-duda. Sapagkat ang layunin po ng Diyos ay maging katulad natin si Kristo Jesus. At ang ating pananampalataya ay maging kasing tibay ng Kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ito pong pandemyang ito ay nagpapatibay, nakapagpapatibay ng ating pananampalataya, hindi ho ba? Kaya datapwat, may kabutihan po sa atin ito. Tayo ng mga naniniwala na kay Jesus, walang mangyayari sa atin sa pandemyang ito na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban niya, mga kapatid, ay palaging mabuti. Palaging mabuti para sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa buhay na ito, hindi lang sa ating existence na ito, kundi sa ating walang hanggang buhay. Kaya naman sabi ni James, sa James chapter 1 verses 2 to 4, sabi niya, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, tibay. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect, ganap, and complete, mature, lacking in nothing. Yan po ang kanyang pakay. Kaya po nangyayari ito. Para sa iba, isang panawagan, isang babala na manampalataya na kayo sa akin. Para sa atin na nananampalataya sa Kanya, isang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya datapwat, lahat ng Kanyang layunin ay masusunod dahil siya po ay Diyos. At siya po ang may control ng lahat. Pangalawa nating katotohanan ngayong hapong ito. Kilalanin natin na ang siyensya ay kaloob ng Diyos. Sabi natin, lahat ginagawa niyang kabutihan para sa atin ng mga nananampalataya sa Kanya. At ang kabutihan at ang Diyos ay mabuti kahit na anong ibigay niya sa atin ay mabuti. So kilalanin natin mga kapatid na ang siyensya ay kaloob ng Diyos sa atin para sa ating kabutihan. Basahin po natin yung James chapter 1 verse 17. Ang sabi doon, every good gift and every perfect gift is from above, galing po sa taas, sa ating Panginoon, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Sa ibang translation po, with whom there is no shadow of turning. Diyan po nakuha nung hymn writer ng Great is Thy Faithfulness, yung pong, there is no shadow of turning in Him. Bagaman maraming bagay sa siyensya, mga kapatid, ay taliwas sa tinuturo ng Biblia. Halimbawa, ang evolution. No? Ang sabi ng mga iba, ang science, masama yan dahil tinuturo nila ang evolution. Mga kapatid, ang evolution po ay hindi science. Sapagkat ang tunay na science ay patungkol sa mga observable facts, experimentable truth, provable hypothesis. Yan po ang science. Ang evolution po, wala pong proof. Wala pong observable fact. Wala pong experimental logic sapagkat yan po ay haka-haka lang. So hindi natin sinasali yun. Pero marami po sa siyensya, hindi naman lahat po ay masama. Ang kaalaman na nakukuha natin sa siyensya ay bahagi ng mga mabubuting bagay na nagmumula rin naman sa ating Diyos. Yung mga medisina na nagagamit natin na nagpapatagal ng ating buhay. Ang average lifespan po ngayon ng mga tao ay lumalabas na sa 80, sa 70, sa 80 years old. May umabot ng 90, 100 years old. Dahil po sa advance ng siyensya, nakabutihan na nagmumula din naman sa Diyos. Dahil ang tunay na siyensya ay pag-aaral ng mga bagay
na likha ng ating Diyos. Ano pa mga pag-aaralan nila kundi ang lahat ng bagay na naririto sa mundong ito? Ang lahat naman ng nasa mundo natin ay gawa ng Diyos. At ang lahat ng nilikha niya ay may taglay na kabutihan. Maaring magdulot ang siyensya na ito na pag-aaral ng mga bagay na mabuti nang makabubuti sa atin, datapwat. Lalo na kung ang mga ito ay nagdaan sa masinop na pag-aaral at objective na pagsusuri, na gayon naman ang ating nakikita sa ating siyensya ngayon. Ang sabi nga sa Luke chapter 11 verse 13, "If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children." Tayo daw na mga makasalanan, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa ating mga anak. How much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ang Holy Spirit po ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Datapwat ang lahat ng kabutihan ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Kilalanin natin mga kapatid na ang kabutihang iginagawad ng Diyos sa atin na kanyang mga anak, tayo ng mga nananampalataya na sa Kanya, na dinadaan niya sa gitna ng sanlibutan ito, ay dinadaan niya kung minsan sa mga dalubhasang itinaguyod niya ng mga siyentipiko at doktor. Ito pong mga taong ito, ipinanganak niya sa mundong ito. Inilagay niya sa mga tahanan na nagpaaral sa kanila, na nagpursige. At itong mga batang ito ay lumaki. Binigyan niya ng katalinuhan. Binigyan niya ng mga institusyon ng pag-aaral. Binigyan niya ng mga laboratory at ng mga kemikal at ng mga kung ano-ano pang bagay upang kanilang mapagtagni-tagni ang mga bagay na nakabubuti sa atin. Ganyan po na-discovery ang pasteurization. Ganyan po na-discovery ang mga vaccination against polio. Ganyan po na-discovery ang mga antibiotic. Siyensya po lahat ang nag-discovery niyan. At yan po ay galing sa pagkaloob ng Diyos ng mga siyentipiko at doktor sa ating kalagitnaan. Tanggapin sana natin mga kapatid na ang mga bakuna at gamot ay kaloob ng Diyos para sa ating proteksyon at paggaling. At huwag tayong magpatalo sa mga kuro-kuro lang o mga haka-haka lang ng iba. Lalo na kung ito ay walang ebidensya at wala namang objektibong pruweba. At malamang kathang isip lamang. Hindi natin alam kung anong motibasyon ng mga taong ito na naglalabas ng mga ganitong klaseng panlilinlang. Hindi natin alam kung anong motibasyon nila. Pero mga kapatid, hindi po tayo dapat naniniwala sa walang otoridad. Kung ang ating mga siyentipiko ay nagbubuklod at nagkakaroon ng mga organisasyon katulad ng World Health Organization, katulad ng CDC sa US, katulad ng NIS sa US, at ang lahat ng mga ito ay ginagamit ang kanilang mga napag-aralan, ang kanilang katalinuhan na galing din lahat sa Panginoong Diyos. Tandaan niyo, siya po ang may control ng lahat. He gives blessing, He gives calamity. Sa Kanya po nanggagaling lahat. So, hindi po nanggagaling sa ibang puwersa yung ganong klaseng scientifico. So mga kapatid, kapag sila ay nagbubuklod at naglalabas ng katotohanan na base sa isang objektibong datos, dapat po nating paniwalaan. Hindi malayong gamitin ng mga kaaway natin at ng ating punong kaaway ang mga haka-haka, ang mga kuro-kuro, ang mga sabi-sabi, no? Upang tayo ay malinlang, mapahamak, o di kay masadlak sa takot o maling paniniwala. Marami na nga po sa atin ang nagdusa dahil po siguro sa ganitong klaseng panlilinlang ng kaaway. Hindi po magandang testimonyo sa atin mga kapatid. At hindi po nakakatulong sa ating mga kapwa na maaaring mas mahina ang pangangatawan sa kanilang paglaban sa virus na ito. Parangalan naman natin mga kapatid ang pagsasakripisyo ng mga scientist, ng mga doktor. Marami po tayong mga kapatid sa GCF, ang scientist. No? Si Pastor Josh Dison po ang ating pong pastor, ang ating IT head. No? Si Pastor Josh po ay isang scientist. Marami po tayong doktor
na mga kamiyembro, si Dr. Carl Henson po ay isang infectious disease specialist. Sila po ay may kaalaman, may pinag-aralan. Alam niyo po, ang isang doktor hindi basta-basta lang nagiging doktor. No? Si Pastor Larry po, ang ating pastor, siya po ay isang medical doctor. 4 years ng pre-medicine. 4 years ng medicine proper. Tapos meron pa hong may postgraduate internship, meron pa hong residency, meron pa hong fellowship, meron specialization, meron pong subspecialization. Yung aking pong misis na isang doktora, 15 years po ng medical training. 15 years. Siguro isa, dalawa, tatlong board exam ang kanyang ipinasa. At sa kanyang mga pag-aaral na ito, siya po ay nag-aaral pa na, may masters pa po siya sa epidemiology. Kaya alam niyo na po kung sino ang matalino sa aming pamamahay. No? Mga kapatid, siya po ay halimbawa lang ng karamihan ng mga doktor na naniniwala sa tamang siyensya. At sila ay dapat nating pakinggan. Lalo na't wala silang masamang motibo sa atin, kundi ang ating pangangalaga sa ating kalusugan. Parangalan naman natin ang kanilang paghihirap. Sila na gumagawa ng mga bakuna at gamot na ito, na napatunayan naman na ligtas at epektibo sa pagpipigil ng mas malalang epekto ng pinsala mula sa coronavirus. Meron na po tayong mga datos nagpapakita sa lahat po ng nakarating ng serious illness, ang karamihan po, super majority ay hindi bakunado. Sa lahat ng mga serious illness na napunta sa ICU, ang karamihan po ay hindi bakunado. Sa lahat na po na napunta sa ICU at binigyan pa ng mas matinding treatment, ang karamihan po kung hindi 100% ay hindi po bakunado. Glaring na po yung datos natin na meron pong effectiveness ang ating mga bakuna. At wala naman pong masamang intensyon ang nasa likuran ng ito. Ito po ay pinahihintulutan ng ating Diyos na siyang may kontrol ng lahat, tandaan ninyo, upang tayo ay maprotektahan. Sundin natin yung kanilang mga payo at alituntunin para sa ating kalusugan. Yung mga eksperto na ito, yung WHO, yung ating DOH, yung ating mga universidad natin, mga dalubhasang doktor. Sundin po natin kanilang mga payo. At alam nyo, magugulat po kayo. Hindi po bago ang kanilang payo pagdating sa treatment ng infectious disease. Hindi po bago. In fact, napakaluma na po. Kasing tanda na po ng Biblia. Kasing tanda po ng Old Testament. Kasing tanda po ng Pentateuch. Kasing tanda po ng aklat ng Leviticus. Sapagkat ang lahat o karamihan ng kanilang pinapayo sa atin na ating gawin na pag-iingat ay makikita po natin sa Leviticus. Halimbawa, yung pag-quarantine at monitoring ng mga hinihinalang may nakakahawang sakit. Makikita po natin yung mga kautusan ng Diyos tungkol dyan sa Leviticus chapter 13. Yung po ay yung salitang sakit na ketong or leprosy. Nung araw po na yun po ang kumakalat na sakit. Ang sabi po sa Leviticus 13 verses 1 to 41, pagka meron pong sakit, kailangan pag-ingatan. Kaya po ang sabi sa Leviticus 13:4, but if the spot is white in the skin of his body and appears no deeper than the skin, mukhang hindi leprosy. Mukhang hinihinala lang na nakakahawa. And the hair that in it has not turned white, no? The priest shall shut up the deceased person for 7 days. Quarantine po yun. Ang utos po sa kanila, magpunta sa priest sapagkat may mga tao po na hinirang ang Diyos na mayroong karunungan patungkol sa pag-diagnose ng ganong klaseng kumakalat na o nakakahawang sakit. So kung suspicion lang, no? Na baka lang, no? Ang sabi dito, ihiwalay yung deceased person for 7 days. 7 days po na quarantine. Isa pa ho ang halimbawa, yung pag-isolate ng mga confirmed na may nakahawang sakit. Nasa Leviticus 13, verses 42 to 46. Sabi sa verse 46, he shall remain unclean as long as he has the disease. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. Naku, napakalungkot. No. He is outside the camp. Ihiwalay po siya, i-isolate siya. Yung pong confirmed na may sakit, hanggang siya po ay pagalingin. At siya po ay malilinis at babalik po sa kampo. Pangatlo, yung maingat na paghawak ng mga bagay na baka nakakahawa.
No? Sabi sa Leviticus 15, ang Leviticus 15 po ay laws against bodily discharges, yung pong mga nagmumula sa ating katawan na baka nakakahawa. Sabi sa verse 4 and verse 5, every bed on which the one with the discharge lies shall be unclean. And everything on it, on which he sits, shall be unclean. Lahat po ng nahawakan niya. And anyone who touches his bed shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the evening. Mga kapatid, no? Hanggang ngayon po sinasabi ng mga doktor sa atin, pagka ikaw ay may contact at umuwi ka sa bahay mo, maligo ka muna, ihiwalay mo ang iyong mga damit na ginamit at ilagay sa ibang labahan para ito ay labhan ng hiwalay. Ang lahat pong yun ay nasa Leviticus. Kalooban po ng Diyos yun. No? Huli po, paghuhugas palagi ng kamay. Nasa Leviticus 15:11. Anyone from whom the one with the discharge touches without having rinsed his hands in water shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the evening. Mga kapatid, nasa batas po ng Diyos ang quarantine, ang hand washing, ang social distancing, ang paghihiwalay ng may sakit. Hindi po bago. Sundin po natin. Bago pa na-discover ng siyensya ang mga alituntuning ito na nagpipigil ng pagkalat ng sakit. Nilagay na ng ating Diyos ang mga ito sa kanyang kautusan. Nasa Biblia po. Kanyang kautusan para sa bayang Israel at para sa atin. Kaya lumuluhod ang siyensya sa karunungan na nasa batas ng Diyos. Lumuluhod po ang siyensya. Hindi po sumasalungat, lumuluhod. Datapwat ang pag-aalintana ng sinasabi ng siyensya, tamang siyensya, mabuting siyensya, ay pagsunod na din sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tayo sumusunod sa kalooban niya sapagkat yung mga inuutos naman sa atin ay nasa salita niya. Pangatlo, ilagay natin sa tama ang ating pag-unawa ng pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, maraming nagsasabi, at marami sa kanila mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ay mga mahal na mahal nating mga kapatid sa pananampalataya. Maraming nagsasabi sa kanila. Iba sa kanila, mga pastor pa, na sila ay hindi umaasa sa mga gawa ng siyensya. Katulad ng bakuna o gamot. Kundi, sa Panginoon lamang sila umaasa para sa kanilang proteksyon mula sa sakit. Nais ko pong ipakita ang isang cartoon na pinakita din ni Pastor Larry kaninang umaga. No? So hindi ko alam kung pwede natin ipakita. Ayan po yung cartoon. Ito po ang isang pag-uusap sa isang babae na sabi niya, God will save me. So sabi ng doktor niya, you should trust science. God will save me, sabi niya. Tapos sabi niya, please wear a mask para hindi ka mahawa. God will save me. Ang kulit, no? Sabi niya, we have a cure for COVID. Ito ang vaccine. God will save me, sabi niya. Yang nangyari po mga kapatid, nahawa siya at siya po ay namatay. Nagpunta po sa langit dahil save po siya. Ang tanong niya sa Panginoon pagdating niya sa langit, God, why didn't you save me? Ang sabi ng Diyos sa kanya, what do you mean? I gave you science, I gave you a mask, and I gave you a vaccine. Hindi mo ginamit. Hindi ako ang hindi nag-save sa'yo. Ikaw ang hindi nag-save sa sarili mo. Parang gano'n ang sinasabi ng cartoon, hindi ba? Nakakatawa po. Medyo nakakatawa po, pero kung minsan, tsaka siguro po this is a little bit of extreme, no? Baka extreme po ito. Pero pinapakita po dito na marami sa atin ang naniniwala na sila nga ay ililigtas ng Diyos at kanilang nire-resist ang lahat ng klaseng mga gawa ng siyensya. Pwede nyo pong alisin yung slide, no? Tunay nga, mga kapatid, ang ating proteksyon sa huli, ultimately, ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Tunay po yun. Totoo po yun. Hindi ko po pasisinungalingan yun. At hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang proteksyon sa atin. Ang sabi ng Psalm 46:10-11, bago po tayo nanalangin kanina, ito po binasa ko. Be still. No, ganyan po tayo sa ating pananalangin. Sa ating pong mga buhay, pagka gumagalaw ang lahat ng bagay at parang masyadong magulo ang ating kapaligiran, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Yun po ang ating unang point kanina. Siya ay Diyos. I will be exalted among the nations, sabi niya. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. The Lord of hosts is with us.
Lalo na sa ating mga nananampalataya sa Kanya. The God of Jacob is our fortress. Siya po ang ating panangga. Siya po ang ating kanlungan. No? Siya po ang magpoprotekta sa atin. At sabi pa niya sa Psalm 91, verses 11 to 12. Ito po ay salmo, sabi nila, baka si Moises daw po ang sumulat, o baka si David, o baka si Solomon. Pero ang sinasaad po ng buong salmo ay ang katapatan ng Diyos sa pagbibigay ng biyaya at proteksyon sa kanyang mga banal na hinirang. Sabi sa verses 11 and 12 ay ganito, For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Uutusan daw niya po ang kanyang mga anghel upang tayo pag-ingatan. Na sa ating kung tayo po ay mahulog o madapa o makasalubong ng sakuna, tayo po ay kanyang iingatan. Yan po ang sinasabi ng Psalm 91. Yan pong mismong talatang yan, ang sinitas ni Satanas kay Kristo Jesus. Noong ang ating Panginoon ay tinukso ni Satanas sa ilang. Ito po ay recorded sa Matthew 4, verses 5 to 6. Ang sabi po ron, Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple, yung pinakamataas na point ng templo, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down. No? Kung ikaw ay tunay ngang nananampalataya, kung ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, throw yourself down, for it is written. Tas kinote niya ang Psalm 91:11. For He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Mga kapatid, ang diablo po ay marunong sa salita ng Diyos. At sinitasan niya po ang ating Panginoon. Sabi niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, pag-iingatan ka dapat ng Diyos, dahil ikaw ang only begotten Son. So magpatira pa ka at magpatapong ka magmula sa pinakamataas na dulo ng templo at ikaw ay kanyang supernaturally na ililigtas. Mga kapatid, ganyan po ang sinasabi ng iba nating mga kapatid. Ay, hindi ko kailangan ng gamot, hindi ko kailangan ng bakuna. Sapagkat ang aking Panginoong Diyos ang magsasaklolo sa akin. Tingnan natin ang sagot ng ating Panginoon kay Satanas nung siya ay tinukso. Sabi niya, napakalinaw, verse 7, Matthew 4:7. Jesus said to him, Again, it is written, You shall not put the Lord your God to the test. Kinote po naman ng ating Diyos ang Deuteronomy 6:16. Sabi niya, sabi doon, You shall not put the Lord your God to the test as you tested Him at Masa. Ano nangyari doon sa Masa? Sila po ay nawalan ng tubig at nagreklamo kay Moises. Nasa ilang po ang mga Israelita. At sila po ay naghimagsik kay Moises. At sinabi niya, ba't hindi mo na lang kami pabalikin sa Ehipto? Doon maraming tubig. Dito walang tubig. So ang sinasabi nila, wala dito, wala tayong kahihinatnan dito. So sinubok nila ang Panginoon. At anong ginawa doon sa lugar na iyon? Hindi ba pinaagos ng Diyos ang tubig para sila ay makainom? Ang Diyos po ay gumamit ng isang ordinaryong tao, si Moises, isang ordinaryong bato upang pabulwakin ang isang patuloy na source ng tubig upang sa lahat sila ay makainom. Mga kapatid, hindi natin dapat subukin ang ating Diyos sa ating hindi pag-iingat, sa ating sariling kalusugan, kapag nagbibigay naman siya ng mga bagay sa atin na para sa ating proteksyon. Katulad ng bakuna at gamot. Nasubok na ng mga otoridad at ng mga dalubhasa sa ating kalagitnaan. Na yung mga dalubhasa din naman na yan ay pinagpala ng Diyos, pinag-aral ng Diyos, at binigyan ng talino upang sila ang maging source ng mga mabubuting bagay na ito. Ang wika ng iba, hindi naman natin talagang proven na yan ay epektibo, hindi naman 100%. Hindi nga po, totoo po yun. Pero mataas po ang percentage ng kanilang effectiveness. At napatunayan na po ng napakaraming datos dahil sa halos 2 taon na ng pandemyang ito, napatunayan na po na epektibo nga po ang mga bakuna at ang gamot na ating ginagamit ngayon. Alam niyo kasi mga kapatid, kung minsan mas matimbang pa sa atin yung supernatural na pagkilos ng Diyos.
poprotektahan niya ako miraculously. Mas matimbang sa atin yung mirakulong proteksyon o milagrong pagaling. Ang gusto nating pagkilos ng Diyos, ganun. Yun yung pananampalataya natin. Yun yung inaasahan natin, di ba? No? Na tayo ay miraculously lalagyan ng force field ng Panginoon at hindi tayo makakasinghot ng kahit na anong virus na yan. At kung tayo maapektuhan man, tayo ay gagaling miraculously. Mga kapatid, madalas ang ating Panginoon ay kumikilos at nagbibigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay. At kung gayon, mas malalim at matibay ang pananalig na kailangan. Kasi ordinaryong bagay, isang vaccine, isang napakaliit na liquid, na medisina, na isasaksak sa isang maliit na karayong, sa isang maliit na butas sa braso, isang ordinaryong bagay. Alam nyo, mas malaking pananampalataya ang hinihingi nun. Na ang pananampalataya natin ay mabuti ang Diyos, kumilos siya sa pamamagitan ng mga dalubhasa upang gumawa ng bakuna, upang yung bakunang yon ay pumasok sa ating braso at bigyan tayo ng proteksyon. Ang hinihintay natin ay yung mirakulo, yung milagro. Ngunit ang Diyos kumikilos mas madalas sa pamamagitan ng ordinaryong bagay. According to the natural order of things. Alam niyo, nais ng ating Diyos na lumago ang ating pananampalataya sa Kanya sa gitna ng pandemyang ito. Ito ang dahilan ng pagpapahintulot niya ng pagsubok na ito sa ating buhay upang lumakas ang ating pananampalataya. Panampalatayanan niya ang kanyang kabutihan na hindi niya tayo pababayaan, na siya ay kumikilos sa ating kalagitnaan upang itayo ang mga dalubhasa upang sila ay makagawa ng mga bagay at gamot at bakuna na maaaring magbigay ng proteksyon sa atin. Ang paglago ng ating pananampalataya ay hindi matatamo sa pananalig lang sa milagrong pagkilos ng Diyos. Kumikilos po siya ng ganoon. Huwag niyo po akong mamasamain. Ang Diyos po natin ay Diyos ng milagro. Sa aking sariling sambahayan, meron po kaming miyembro ng sambahayan namin na milagro mula sa Diyos. Kaya naniniwala po ako sa milagro, no? At pero ang ating Panginoon madalas kumikilos sa natural order of things. At kasama po diyan ang siyensya na gumagamit ng bagay na nilikha niya na may taglay na kabutihan. Pangapat po, medyo napatagal po tayo doon. Pero pangapat, sumunod tayo at tumulong sa pamahalaan na pangalagaan ang kalusugan ng buong bayan. Yan po ay isang prinsipyo makikita natin sa salita ng Diyos. Yung ating pong scripture reading kanina na binasa ko, ito ang sinasabi. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verses 15 to 17, ulitin po dito. For this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Kasi yung mga naunang verses, doon po sa 1 Peter chapter 2, yung pong previous verses, sabi niya kasi, be subject for the Lord's sake. Para sa Panginoon to. Ayon sa utos ng Diyos, dahil ito ay kalooban niya, be subject to every human institution. Whether it be the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil. Kahit na national government leader o local government leader, tayo po ay magpasakop at sumunod sa kanilang mga paghihikayat, sa kanilang mga alituntunin. Lalo na to punish those who do evil and to praise those who do good. So yan po ang purpose ng government, to promote good and to restrain evil. At sa kanilang pangangasiwa ng kanilang duty, responsibilidad sa Diyos. Sa Diyos po nila responsibilidad ito, na pangalagaan po tayo. Ang sabi ng Panginoon, mag-cooperate kayo. Sumunod kayo, magpasakop kayo. Tungkulin ng bawat Kristiyano ang magpasakop at sumunod sa pamahalaan na pinahintulot ng Diyos na mamuno sa ating kalagitnaan. At gawin ang mga bagay na para sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao. Tungkulin po ng bawat Kristiyano yan. Sabi sa Romans 13 verses 1 to 3,
Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed. And those who resist will incur judgment. Judgment po mula sa authorities. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. Mga kapatid, ang pagsunod sa mga alituntunin ng gobyerno na pagdating sa vaccination, sila po ay merong vaccination program. Yung kanilang mga measures for social distancing, no? Na wag magtitipon-tipon sa isang saradong lugar, na walang mask, yung paghuhugas palagi ng kamay, yung pagsuot ng mask. Yan pong lahat yan ay hinihikayat sapagkat ang mga ito ay para sa kalusugan, hindi lamang po ng individual na citizen, kundi ng karamihan. So tandaan niyo po, hindi lamang po yung ating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi yung kapakanan ng buong bayan. No? Kasama ito sa tungkulin ng ating pamahalaan na pangalagaan nila ang ating kabutihan. Iyan po ay isang duty nila nagmula sa ating Diyos. Ang pagtupad natin nito ay kalakip ng ating pagpapasakop sa gobyernong itinaguyod ng Diyos para sa ating proteksyon. Datapot ang ating pagsunod sa kanilang mga alituntunin ay pagsunod din natin sa kalooban ng Diyos. Sabi pa nga, ano kaya ang dahilan kung bakit tayo kailangan sumunod? Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4 ay ganito. First of all, sabi ni Pablo, first of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people. So ipag-pray daw po natin ang lahat ng tao, ang lahat ng ating bansa. For kings and for all who are in high positions, lalo na po ang mga namumuno, that we may lead a peaceful and quiet life. Sapagkat yan po, ang kabutihan ng buong bayan, ang katahimikan ng buong bayan ay responsibilidad ng pamahalaan na Diyos din naman ang nagtaguyod. That we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. No? So para nasa ayos daw po ang lahat. Bakit po? Sabi niya, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior. No? Na ang pamahalaan natin ay sundin natin upang lahat ay may katahimikan at may kaayusan. This is good, sabi ni Pablo. And it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Bakit po? Sapagkat po pagtahimik ang lahat, payapaan lahat, at mayroong dignidad at kabutihang nangyayari sa ating pamumuhay bilang isang bayan, ay atin pong maibabahagi ng mabuti ang mabuting balita ng kaligtasan. At atin pong mapararating ang knowledge of the truth sa mga kababayan natin. Yan po ang pakay niya. Umayos kayo, sumunod kayo sa gobyerno para maayos ang lahat, para yung kanilang kabutihan na ginagawa para sa atin ay masunod at magkaroon ng katahimikan ng lahat. Para saan? Para tayo na mga Kristiyano ay maibahagi natin ang ebanghelyo sa mga ibang tao. Yan po ang purpose. Ang ating pagpapasakot at pagsunod sa pamahalaan ay bahagi ng ating misyon, mga kapatid, na ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Alinsunod dito, dapat tayong magpakita ng tunay na pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa na resulta ng ating pagiging alagad ni Kristo Jesus. Testimonyo po natin ang nakataya. Ang ating pagsunod sa hinihikayat ng ating gobyerno na magpabakuna, na mag-ingat, na maghugas ng kamay, na mag-social distancing, at mag-ingat sa lahat ng ating pagkilos, ay pagmamalasakit natin sa iba na maaaring mas maselan ang kondisyon sa sakit na dulot ng COVID. Yan po ang pagmamalasakit natin sa iba na marupok at maselan ang kondisyon. Yung mga nakatatanda at yung may mga comorbidities. Mga kasama natin sa bahay, mga anak natin na lumalabas marahil dahil sila kailangan nila maghanap buhay. Isang responsibilidad natin, ang papapakita natin ng ating pagmamahal sa kanila, ang hindi sila magkaroon ng agam-agam na tayo ay baka mahawa dahil tayo hindi bakunado.
dahil tayo hindi nagso-social distancing, dahil tayo ay hindi nag-iingat. Sapagkat pagka nahawa tayo, namaselan, at tayo naging serious, o di kaya tayo namatay pa, napakalaking dagok sa kanilang kalooban po yun, hindi ba? So ganun ang ating dapat isipin, na sa ating pagsunod sa mga lituntunin ng gobyerno, sumusunod din tayo sa kalooban ng Diyos na gumagamit ng pamahalaan para ilagay sa ayos ang lahat ng bagay. Para saan? Para kumalat ang katotohanan ng Ebanghelyo sa mas marami pang tao. Tapos ang sabi pa ni James, James chapter 2, verses 15 to 16, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, no? Mahirap po ang kausap dito. And one of you, mga Kristiyano, na sinusulatan ni James, says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So meron po tayong duty bilang mga Kristiyano na nananalig sa isang Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit, na ipakita ang pagmamahal at ang pagmamalasakit na ito sa lahat ng ating kasambahay, kaibigan, kabarangay, kamag-anak, kapamilya. Mas epektibo ang ating testimonyo kung tayo ay may tunay na malasakit sa kapangalan ng iba at tumutulong sa gobyerno na pag-ingatan ang kalusugan ng lahat ng ating mga kababayan. Bilang bahagi ng Iglesia ng Panginoon, kailangan nating sumunod sa gobyerno para hindi mapuno ang ating mga hospital. Mga kapatid, alam niyo ba, meron po kami mga datos na ang Pilipinas po, ang bukod tangi, siguro sa buong Asia, pinakamababa in terms of number of doctors per 1,000 population. Narinig niyo po ba ako? Tayo ang pinakamababa sa number of doctors per 1,000 population. Kulang na kulang po ang mga doktor natin. Isa din po tayo sa pinakamababa sa number of hospital beds per 1,000 population. Sa buong Asia po. Tayo po isa sa pinakamababa. Datapot ang ating hospital system ay hindi po handa. Hindi po natin alam kung sino sisisihin dyan. Pero hindi po handa na tanggapin ang isang malawak o maramihang pagkakasakit ng marami nating kababayan. Kaya ang ating pagsunod po sa alituntunin ng pamahalaan ay ating cooperation na hindi mapuno ang ating mga hospital. At hindi malagay sa alanganin ang ating mga kababayan na baka mas maselan, mas vulnerable dito sa virus na ito. Ang pagbabakuna at pag-iingat sa ating pagkilos ay isang paraan, mga kapatid, ng pagpapakita ng pag-ibig sa ating komunidad at sa ating kapwa-tao. Malinaw ang kautusan ng Diyos sa atin sa Mark 12:31. Sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. Mga kapatid, yung pong love na yan ay meron tayo dahil sabi sa Romans 5:5, and He has shed abroad His love in our hearts through the Holy Spirit. So yung pong love na yan ay dapat natin ipakita sa ating kapwa as we love ourselves. We love our neighbors as ourselves. At ang ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa ang siyang gagamiting tulay ng Diyos upang marinig nila ang Ebanghelyo mula sa atin. Sa ganitong paraan, maaari silang makakilala sa ating Panginoon at manampalataya din sa Kanya tulad natin. Panlima, gamitin nating pagkakataon ang pandemyang ito na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaduktong to ng naunang katotohanan. Gamitin natin ang pandemyang ito para maikalat pa ang Ebanghelyo. Maraming naghahanap ng kasagutan, mga kapatid, sa kung ano ba ang pakay ng Diyos sa kanyang pagpapahintulot ng salot na ito sa buong mundo. Unique po kasi itong pandemyang ito. Buong mundo po ang naapektuhan. Ano ba meron bang ganyang Diyos? Mabuting Diyos ba yan? No? Ano ba ang kanyang pakay? Ano ba ang kanyang layunin? At tayong mga Kristiyano ang may hawak ng kasagutan sa tanong na iyan. Para sa maraming hindi pa nananampalataya kay Kristo Jesus, ang pandemyang ito ay isang babala ng Diyos sa kanila, sa kanilang kahihinatnan kung sila'y magpatuloy sa hindi paniniwala kay Kristo Jesus. Ito po ay isang panawagan niya, isang babala sa lahat ng hindi pa naniniwala sa Kanya. Pinatunayan niya na walang kapangyarihan sa lupa, walang mataas na opisyal, walang kahit na sinong hari o hari-harian
ang maaring maghinto ng kanyang kamay ng salot. Sabi niya, I am God and there is no other. I bring blessing, I bring well-being, and I bring calamity. At walang makapagpipigil sa kanya. Pinakita na niya yon. Nakita na natin sa gitna ng pandemyang ito na ang Diyos ay tunay. Na ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Marami na nga nagtatanong. At para sa kanila na hindi pa nananampalataya sa Diyos, ito pong pandemyang ito ay isang warning niya. Napaka-gracious po ng ating Panginoon. Binibigyan niya ng babala ang lahat ng tao sa buong mundo. Ganitong klaseng negative consequence ang mangyayari sa inyo kung kayo ay hindi mananampalataya sa akin. Bakit kanyo? Alam nyo, ang pisikal na kamatayan na dala ng coronavirus, mga kapatid, ay larawan ng espiritual na kamatayan na resulta ng kumakalat na kasalanan. Ang pagkalat po ng salot na ito ay parang pagkalat ng kasalanan sa ating mga katawan. At ang consequence ng pagkalat ng sakit ay kamatayang pisikal. Ang consequence ng pagkalat ng kasalanan ay ang kamatayang espiritual. Yan po ay malinaw na ipinapakita ng Diyos na isang larawan para sa lahat ng hindi pa nananampalataya sa Kanya. Ang hindi paniniwala kay Kristo Jesus ay ang kasalanan na iyan. Kung takot ang mga tao sa pinsala ng coronavirus, dapat silang lalong matakot sa pinsala ng kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Yan po ang mensahe ng pandemyang ito. Yan po ang katotohanan ng ating nakikita. Tayo po nakakaunawa niyan at meron po tayong tungkulin na ibahagi yan sa iba, lalo na sa hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabihin natin na ang peligro ng kamatayan na dala ng pandemya ay isang litrato lamang ng mas malaking peligro ng hindi paniniwala kay Hesukristo na tanging paraang binigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Mas malala po ang spiritual death kaysa sa physical death. Mas mahaba po ang walang hanggan kaysa sa buhay na ito. Para sa ating mga nakay Kristo na, ang pandemya naman na ito ay isang dakilang pagkakataon na ipakita ang peligro ng kasalanan sa lahat ng hindi pa nananalig sa Ebanghelyo. At ibahagi ang solusyon. Meron pong solusyon ang Diyos. Meron pong bakuna. Meron pong magic pill. Ang pananalig sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yan po ang solusyon. Alam na natin ang salot. Ibigay natin ang solusyon. Ipakita natin ipakita natin sa ating mga kaibigan na hindi pa naniniwala, mga kaibigan natin, mga mahal sa buhay, na tayo ay nagtitiwala sa isang mabuting Diyos na gumawa ng paraan upang ang buong mundo ay magkaroon ng proteksyon mula sa salot na ito. Nagpadala siya ng isang salot, pero siya din ang nagbigay ng gamot. Katulad din naman sa spiritual na katotohanan na ang kasalanan ay kumalat sa buong mundo at ang ating Panginoon ang nagbigay ng solusyon sa kasalanang iyan. At ang solusyon ay ang pananalig sa kaisa-isang paraan ng kaligtasan, ang ating Panginoong Hesukristo, ang pananalig sa Kanya. Iparamdam natin sa kanila, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating malasakit, sa ating kalusugan at sa kanilang kalusugan, na mayroong Diyos na nagmamahal at magliligtas sa kanila. Kung hindi man sa pandemya na ito, ay sa kahihinat na nila sa walang hanggan. Mga kapatid, malinaw nating ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Mula sa pagiging makasalanan ng lahat hanggang sa pagbibigay ng Diyos ng gamot, ang ating tagapagligtas na si Jesus na siyang tumanggap ng parusa na dapat sanay sa atin at nagpataw ng kanyang katuwiran sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ipangalat po natin yun. Ipangalat po natin ang pag-ibig ng Diyos, ipakita po natin ang pag-ibig ng Diyos, at ibahagi natin ang kanyang solusyon. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28:18-20. Sabi niya,
All authority has been in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. All nations po. All nations po ang affected ng pandemyong ito. So all nations po ang ating mission field. Make disciples of all nations, baptizing them in the Trinity, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, sabi niya, I am with you always to the end of the age. Mga kapatid, duty po natin yan. Yan po ang mas mahalagang objective sa ating pagsunod sa Diyos sa pagtugon natin sa krisis na ito. Una, tandaan natin na ang Diyos ang namumuno sa lahat at kontrolado ang lahat. Pangalawa, kilalanin natin na ang siyensya ay kaloob din ng Diyos para sa atin, para sa ating kabutihan. Pangatlo, ilagay natin sa tama ang ating pag-unawa ng pananampalataya sa Diyos. Na huwag nating subukin ang Diyos, kundi sumunod tayo sa mga kaparaanan na Kanyang ibinibigay at panampalatayanan natin na Siya ay kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay. Pangapat, sumunod tayo at tumulong sa pamahalaan sa napangalagaan ng kalusugan ng buong bayan upang maipakita natin ang ating pagsunod sa Diyos at ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Panglima, gamitin natin ang pagkakataon na ito na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas nakararami na ngayon sa gitna ng pandemya ay maraming katanungan patungkol sa Diyos. Mga kapatid, unique opportunity po. Huwag po natin palampasin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Kayo nga po ang magpasunod sa amin. Kayo nga po ang mag-breakdown ng mga ng katigasan ng aming kalooban. Lahat po kami ay nagkakasala rito. Lahat po kami ay nagdududa sa iyo. Bigyan niyo kami ng pananampalataya sa mga bagay at pagkilos na inyong ginagawa sa aming kalagitnaan upang kami ay maprotektahan hindi lamang po sa salot na ito, kundi sa kawalan ng pananampalataya sa iyo. At nawa, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyong kalooban, sa aming pagsunod sa aming pamahalaan, sa aming pagsunod sa mga mabubuting tao na binigyan mo ng kadalubhasaan upang magkaroon kami ng mga gamot, nawa, Panginoon, ay maipakita namin sa iba ang inyong pag-ibig sa kanila, ang inyong panawagan sa kanila, na sila ay tumalikod na sa kanilang kawalan ng pananampalataya at lumapit na sa iyo. Nawa, Panginoon, gamitin mo kami bilang mga saksi na ang aming testimonyo ay maging tulay para ang mas marami pa ay makakilala sa inyo. Nawa, O Diyos, ang mangyari lahat ng bagay na ito para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan at ikalalago ng inyong kaharian. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.